Kahangang lupa sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayoy nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo natitipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-samang mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit, sa banal na Eucharistia, sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dakilang alay para sa atin, ang ating kaligtasan at buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming pag-asa at lakas sa aming paglalakbay dito sa lupa patungo sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ng Ama, Ikaw na naghaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, lahat ng inuutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 lipi ng bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo na pinatay na hayop ay niligay niya sa malaking mangkok, at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis inumay handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang magawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahain ilahan, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang, sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas.
Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo sa hapunang Pampaskwa?" Inutusan niyang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayo isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa.' Kasalo ang kanyang mga alagad at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sabi sa kanila, at inihanda nila ang huling hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at ngayon ay dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. At tayo ring simbahan, tayo'y natitipon sapagkat tayo'y katawan ni Kristo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Nung isang linggo po, nang ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad, sinabi ko po sa inyo na kakaibang ating Diyos, sapagkat isang Diyos siyang nagpapakilala, nagbabahagi, at nagsusugo. Ipinakilala ni Jesus Nazareno ang Diyos bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Di po ba sabi ko sa inyo, kapag ang isang tao'y nagpakilala, lalo na siya pa yung mas mataas, iyon ay lubhang kabuti-buti. Sino ba naman tayo para may magpakilala sa atin? Halimbawa, kung isang araw tinawagan ka ng Pangulo at gusto kang makilala at nagpakilala pa siya sa iyo, yun ay isang napakalaking karangalan. Ang Diyos nagpakilala sa atin. Ngunit hindi lang yun ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos nagbahagi sa atin. Kung ano man ang pag-ibig, ano man ang buhay, biyaya na namamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, gano'n na lamang ang kanilang kabutihan, nilikha tayo. Sino naman ba tayo? Masaya na sila. Masaya na ang Diyos. Baka nga magka-problema pa at ganun nga ang nangyari eh. Di ba kaya iba sa atin, bakit ako mag-aasawa? Para akong kumuha ng batong ipinukpok sa sarili ko. Yung iba ayaw magkaanak. Bakit ako magkakaanak? Dami ko ng problema, dagdagan pa ang problema ko. Bakit ako sasabak sa negosyong yan? May stress lang ako. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, nilikha niya ang tao upang makabahagi tayo. Alam niyo po yung mga teologo, ang isang larawan nila ng isang banal na santatlo ng Santissima Trinidad ng ating Diyos, para daw sila yung sumasayaw. Alam niyo po yung parang square dance na tinatawag, yung sumasayaw sila, yung magkakapit kamay, umiikot. Para bagang ganun ang sayaw daw ng Santissima Trinidad. Sila'y sumasayaw, nagsasaya. Pero di ba may ganung sayaw na miya-miya, tinatawag nila yung ibang tao para sumama habang palaki ng palaki. Yung bilog ng pagsayaw, ganun din daw ang larawan ng langit. Nagsasaya sila at habang patagal ng pagsaya, gusto nila mas marami pa ang sumali sa sayaw ng pag-ibig, sa sayaw ng buhay. At tayo yun na sinasama nila sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi natatapos doon. Nagpakilala ang Diyos, nagbahagi ang Diyos, at papaano daw natin matatanggap ang buhay at pag-ibig na walang hanggan. Ganun na lamang kabuti ang Diyos. Hindi lang niya sinabing, ako ang Diyos, gusto ko kayong makasama. Siya pa ang gumawa ng paraan para makasama niya tayo, para tayo'y mabuhay na walang hanggan. Kung ang pagkain kailangan natin para mabuhay araw-araw, kailangan din daw natin ng pagkain ng gagaling sa Diyos para mabuhay ng walang hanggan. At yun ang katawan at dugo ni Kristo. Ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang paraan para makabahagi tayo sa buhay na walang hanggan ng Diyos. Kaligtasan. Iyon ang dakilang handog ng Diyos sa atin. At ang kaligtasang iyan, matatagpuan natin kay Jesus Nazareno, ang pagkaing nagbibigay buhay. Kaya nga't
Araw-araw, linggo-linggo, nagsisimba tayo sapagkat dito natin tinatanggap ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kaya nga, napakagandang pagkakataon dito mga kapatid upang ipaalala sa atin. Nakita niyo po ang mahal na Senyor, bagong bihis. Sinisikap natin kapag may mga dakilang kapistahan, ay binibihisan natin siya bilang tanda ng ating dakilang pagmamahal sa Kanya, dakilang paggalang sa Kanya. Kaya parang gwapong-gwapo ang ating mahal na Senyor. Gayak na gayak para sa kapistahang ito. Ngunit mga kapatid, mahalagang paalala kung gaano natin siya minamahal at ginagalang, dapat mas higit ang paggalang natin sa banal na Eucharistia. Sapagkat ang imahe ng Poong Nazareno ay tanda lamang ni Jesus Nazareno. Pero ang Eucharistia, ang nasa laman ng ating tabernakulo, ang tatanggapin nyo mamaya sa banal na komunyon, ang totoong presensya ni Jesus Nazareno. Kung papaano natin iginagalang, iniingatan ang imahe ng Nazareno, mas dapat nating ingatan ang banal na Eucharistia. Kaya nga, napansin ninyo, bago magkomunyon, nag-a-announce ang commentator, tanggapin natin ito ng may paggalang. Uulitin ko, pag tayo'y pumipila sa banal na komunyon, hindi ito, ay pumipila na ang lahat, sunod na tayo. Hindi po. Ang tinatanggap natin, mismong si Jesus Nazareno, ang imahe, tanda lamang, simbolo lamang, pero ang banal na komunyon, yan mismo ang katawan ni Kristo. Kaya nga nananawagan ako, yung mga naglalakas loob, pag nagpo-prosesyon, namamasan, mas higit pang mahalaga ang banal na misa, ang tumanggap ng banal na komunyon, nang malinis ang ating kalooban, kaysa 1,000,000 prosesyon. Mas matanggap, mas mahalagang tumanggap ng may katimtiman at katapatan sa banal na komunyon kaysa pumanot ka ng 1,000 beses sa andas. Sapagkat sa andas, sa lubid, ang inaabot natin, ang paggalang natin sa tanda ni Jesus Nazareno. Pero sa banal na komunyon, mismong si Jesus Nazareno ang ating tinatanggap. Para bagang, anong gusto mong yakapin? Yung litrato ng nanay mo o yung mismong nanay mo? Di ba sasabihin nyo, ay doon ako sa mismong nanay ko. Ba't ako doon sa litrato lang? Kung pwede ko namang yakapin yung nanay ko, doon na ako. Ganun po. Ang imahe ni Jesus Nazareno, parang litrato po yan ni Jesus Nazareno. Pero, ang tinatanggap natin sa banal na komunyon, mismong si Jesus Nazareno. Kaya sana, kung paano tayo nagbibigay galang sa pahalik sa likod, mas dapat may galang tayo kapag nagkukumunyon tayo. Kaya pagtatanggapin natin ang banal na komunyon, iwasan nating malaglag. Huwag na huwag malalaglag. Linisin natin ang ating kamay. Di ba tayo, pagtatanggap ka ng regalo, halos linisin mo yung kamay mo. Papaano pa kaya kung si Jesus Nazareno pa? Mismo ang tinatanggap natin. Kaya pag marami kayong dala,
Bitawan po muna natin, ilapag muna natin. Huwag kayong mag-alala, walang dadampot dyan. Nasa harapan naman kayo. Nandyan yung usher, hahabulin nila kung sino man ang umagaw niyan. Malinis ang kamay. Huwag naman po sana kapag nangungumunyon, may makita ako sa kamay ninyo. 30, 50, 70, hindi ko alam, tataya ho ba kayo sa loto? No? At nandoon lahat yan, o pautang ho ba yung nakasulat dyan sa inyo? No? O minsan may nakalagay doon, 0925, no? Siguro may nakita kang kakilala dyan, doon mo na lang naisulat yung numero. O baka may nakalagay pa dyan, sibuyas, no? 1 kilong karne, mamamalengke kaya pagkatapos na magsimba, diyan mo na naisulat yung ibibili mo mamaya. Malinis po sana ang kamay. Hindi tayo pumipila para sa LRT. Pag tayo na pumipila sa komunyon, tandaan natin, mismong si Jesus Nazareno. Kaya huwag niyong sunggaban. Hayaan ninyong parang trono ang inyong kamay o buksan ang inyong bibig para maibigay ng maayos ng ating mga lay minister. Sapagkat ito ang pinakamahalagang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Wala nang ihigit pa. Bukod sa mga hinihingi natin sa Kanya, pera, kalusugan, trabaho, kaginhawahan sa buhay, wala nang ihigit pa sa may pagkakaloob sa atin ni Jesus Nazareno, kundi ang Kanyang katawan at dugo. Kaya nga't ang huling hapunan narinig natin, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. At tayong mga Katoliko, pinaniniwalaan natin ito mismo. At kailangan, pag sinabi natin komunyon, sa pagtanggap natin sa Kanya, buong-buo ang pagtanggap. Hinahayaan natin si Jesus ang maghari sa ating buhay. Si Jesus ang tunay na mabuhay sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng pagkain ng buhay na walang hanggan. Siguro sabihin nyo, bakit Father, kahit 5 beses na nga ako nangumunyon eh. Pero bakit parang walang nagbabago sa buhay ko? Paglabas ko, palamura pa rin ako. Palaaway pa rin ako. Natutukso pa rin ako. Kaya nga sa banal na komunyon, hindi lang natin tinatanggap si Jesus, binibigay din natin ng buong-buo ang ating sarili sa Kanya. Kaya pagtanggap mo mamaya sa banal na komunyon, sinabi sa iyo ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo. Ang sagot natin, Amen. Nang ibig sabihin, pumasok ka sa buhay ko, Jesus. Tinatanggap kita ng buong buo. Ikaw ang mabuhay sa akin. Alam niyo po, kung araw-araw at tuwing tumatanggap tayo ng banal na komunyon, taimtimang dasal na yon. Pumasok ka sa buhay ko, mahal na pong Jesus Nazareno. Mabuhay ka sa akin. Mapapansin niyo po yan. May unti-unting pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Hindi na lang ikaw tumatanggap ng katawan ni Kristo. Darating ang panahon, ikaw mismo ang nagiging katawan ni Kristo. Sabi nga ni San Agustin, tayo'y nagiging anuman ang ating tinatanggap. Kung tunay natin tinatanggap si Kristo, tayo'y nagiging katulad din ni Kristo. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Magpasalamat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno sapagkat gusto niya tayong mabuhay ng walang hanggan. Gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong maging kabahagi ng kanilang pag-ibig. At ito'y dahil sa paghahandog niya ng kanyang sarili. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Salamat po sa handog na buhay. Ngunit may buhay pa kayong mas nais ibigay sa amin. Hindi lang ang buhay dito sa lupa, kung hindi ang buhay na walang hanggan. Ang makasalo sa inyong pag-ibig sa langit. At salamat po dahil lagi mong ibinibigay ang iyong sarili upang maging pagkain namin ng buhay. Nawa, lalo na sa banal na komunyon, tanggapin ka namin ng may malinis na kalooban. Hayaan namin ikaw ang tunay na maghari at masunod sa aming buhay. Upang kami din maging katawan ni Kristo sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, maghari ka sa aming buhay. Maawa ka sa amin. Basbasan mo kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa sila sa lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga reliyoso at reliyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga nahihirap, may hirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila ng maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, ananta ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo ang katawan ni Kristo. Tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya't buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan din ang aking ibinibigay sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kapag minsan wala kaming galang sa Santissimo Sacramento, sa banal na misa. Patawad po kung minsan kami tatanggap ng komunyon ng hindi taimtim at malinis at nagsisisi sa kalooban. Patawad po kung tanggap kami ng komunyon pero hindi kami nagbabago ng asal at buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang ating pag-asa at lakas sa buhay. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy na pag-ayos, paglinis at paggawa ng ating simbahan, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasalanta, nasunugan, nabagyo, at regular, buwan-buwan, tumutulong po tayo sa iba't ibang mga parokya, kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Kahapon po, nung ating binihisan ang Poong Nazareno, tayo rin ay nagbihis sa ating kapwa-tao. Mga around 350 po na mga nasa lansangan ang binigyan natin ng damit, ng toiletries, ng tsinelas, dahil kung ano man ang ginagawa din natin sa Panginoon, ganun din dapat ang ginagawa natin sa ating kapwa. Tayo ay tumatanggap ng katawan ni Kristo, ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At tayo din ay nagiging katawan ni Kristo, daluyan ng pag-ibig at awa ni Kristo sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.